Naghahanap ako ng ng bond paper, mga kainags, ano. Bond paper, naghahanap ako dito sa Dalarama. Nasa Dalarama tayo ngayon. Naghahanap ako yung mahabang bond paper kasi merong pinapayo sa atin yung mga kapatid natin sa Pilipinas. Winter, spring, summer, or fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Wala akong makita rito, kanina pa ako pag-gala-gala. Tsaka naghahanap din ako ng lagayan ng pagkain para sa aso. Yan, kasi pagka nasa labas sila, nasa backyard yung mga aso natin, gusto ko sana silang painumin. Lagyan ng tubig sa labas. Pag plastic kasi, winawasak ng mga aso natin, kaya naghahanap ako ito. Gusto ko kasi malaking lagayan ng tubig sa labas, sa backyard. Kaya naghahanap ako rito. May nakita naman ako, kaya lang maliit. Maliit yung nakita ko ito eh. Meron akong ganito eh. Meron akong ganito, kaya lang kulang eh. Yan, kulang, maliit ito. Gusto ko mas malaki pa. Wala tayong makita, no? Ay, mga pagkaano ng mga aso, mga laruan ng mga aso, mga kainis mo. Kaya wala akong makita rito. Although, hindi tayo bibili nito. Ang hinahanap ko nga lang yung mga lagayan ng plato. Eto dito, pwede tayo maghanap. Kaya lang, wala puro plastic to eh. Mawawasak to mga to. Ito, pwede siguro to. Plastic to, sandali lang to eh. Yung babasagin sana ang gusto ko, kaya lang baka mabasag naman. Maghanap tayo dito. Dito. Wala eh. So siguro, tingin tayo sa Gusto ko kasi, o kaya yung kaldero, yung mga used na kaserola, pwede yun eh, mga bakal. Para hindi madaling masira kahit paglaro ng mga aso natin. Labas tayo rito. Ito, mga kainags, oh. $5 siya. Baking pan. Pero siya, oh, yari siya sa yero, no? Hindi basta-basta masisira. Teka muna. Tingin muna tayo. Mas maganda kasi kung ano talaga. Ito kaya, to? Yung mga baking pan. Ganito yung mga gustong klasiko sana na hinahanap. Ayan. Kaya lang, tingnan muna natin. Maghanap muna tayo ng talaga. Baka mamaya kalawangin. Yun ang kinakatakot ko, kalawangin eh. Yan, ganito sa ganito yung hinahanap ko. Pero sa yung malaki. Pero meron naman dito, kaya lang pag ito naman, matutumba naman to. Kasi hindi maganda yung stand niya, oh. Yan, wala. Pero ito sana okay sana to eh. Yan, okay sana to, Sige, kunin na natin to. Tubig ng dalawang aso natin. Yan. Para may magamit sila. May mainuman sila pagka nasa labas sila ng backyard natin. Marami-raming tubig din na nilalagay natin dito. O, diba? Ayos. Kunin natin to. $5 lang. Okay na yan. Yan. So, nakabili tayo mga kainags, Isa. Alam nyo, nung bago ako rito sa Canada, 2008 mga kainags. Yung mga bagong dating dito sa Canada, usually Dalarama ang punta, Dalarama yung punta lagi namin. Kasi syempre yan lang yung kaya nating i-afford pag bagong dating lang tayo dito sa Canada. Yung katulad ng mga anak ko nang dumating sila dito sa Canada, bagong dating sila 2015. Sa Ardins naman sila, yung abot kamay ng presyo. Mga kabataan Ardins, nandun kasi yung mga hikaw, basta yung mga hilig ng mga kabataan, nandun Ardins kasi kaya yung presyo. Tsaka yan, Dalarama, yan, halos lahat kami, yung mga dyan muna nagsisimula. Pero syempre pag tumagal-tagal ka na, meron ka ng trabaho, yan, medyo kumikita ka ng maganda-ganda, makakalimutan mo na yung Dalarama, syempre. Doon ka na sa mga medyo may presyo, may quality, yan. May quality rin naman ng Dalarama, mga kainags, Maganda rin naman. Tsaka bukod doon, abot kamay ang presyo. Nalala ko lang, kaya pag may mga binibili naman tayo na hindi naman ganun ka masyadong quality yung hinahanap natin, diyan ako pupunta, Dalarama. Which is okay, which is good. Tara, dito tayo. Mukhang may magpapark pa yata. Yan. Dito tayo, yan. Oh my God. Uy, si Panyero. Panyero pala yun, Ayan, si Panyero. Balita! Nagbablog ako.
doon? Ha? Vlog ka? Nag-vlog ako eh. Alam, pakilala ka. Nagkita kami ni Panyero kanina. Hello! Ayan, hello, Mga telephone. kainags, kamusta na? Ayos, kumusta na? Nagbakasyon niya, nagwaldas ng kwarta, 2 linggo. Welcome back ha. Balik ha. Ayos, ayos. Ayos. Yan, yung Panyero. Yan truck ni Panyero. Galing siya sa kanyang farm nung nakaraan. 2 linggo siyang bakasyon. Ay, by the way, sa mga shoutout nga pala sa mga sa mga yan, yung kanyang mga Taogama P, mga kabrad ni Panyero. Yan, yung sombrero niya, Taogama P. Mga brad ni Panyero, shoutout sa inyo lahat. Yan. So tara, alis na tayo. Sige, Panyero, alis na ako. Yan, alis na tayo mga kinex. So, wala akong nakitang rito, wala akong nakitang bond paper eh. So maghahanap tayo ng ibang bond paper. Yun, paalam na si Panyero. Yan, ganda ng truck ni Panyero. Talaga yan, pang bukid sa kanyang farm. Kailangan niya kasi yan, pag naghahakot ng mga, siyempre, pag may bukid ka, pag meron kang farm, mga kainis, kailangan mo talaga ng truck kasi kailangan mo pagkargahan ng kargahan, may mga project ka, yung mga advisable talaga. Tara, hanap muna tayo ng bond paper. Wala akong makita rito eh. Doon tayo sa para sigurado na, sa Staples. Yan. Meron ako nakitang rito mga kainis, pag nagpuputol tayo ng bakal. Ayan, metal cut-off. Lang siya, $1 lang. Yan ang mga sizes niya. Yan, meron ako nakita rito, 2. Ito yung size niya na nakita ko. Manipis ka lang kasi ito, manipis eh. Yan, para pag nagpuputol tayo ng bakal, pwede natin gamitin yung grinder natin, ibabala natin to. Mahal kasi ito mga kainis, Kaya kuha na tayo nito ng mga 2 para kung sakali may project tayo sa bahay ngayong summer, ay magagamit natin to. Hindi tayo mahirapan magputol ng bakal. Yan, bayaran na natin mga kainags. Ay, ito ba ito? Tama, ito nga yan. Barilin lang natin yan. Yan. Tapos bayaran natin yan ang presyo. $2. Dali lang mga kainags ha. Bayaran ko lang ha. Kaya ako nga pala mga kainags, doon sa mga hindi nakakaalam, merong kalaban tong Home Depot eh. Maraming kalaban din to, May katulad ng Rona Hardware, yung Home Hardware, yung Lowe's Hardware, yan. Yung dating pinupuntahan natin na Lowe's Hardware, parang nag-close na. Yung nandoon sa may sa may malapit sa may Canadian Tire kung sa madalas tayong pumupunta, nag-close na. May mga parang 50 na store ng Best Buy, magko-close na rin mga kainags. Sana yung Best Buy natin dito wag mag-close kasi libangan ko yun eh. Magpunta-punta rin yung patingin-tingin lang. Nakakalibang din kasi patingin-tingin lang. Kailan kung magko-close yun, nakakalungkot naman. Wag naman sana. Pero sabi, 15 stores magsasara na Best Buy. Kaya doon lang tayo, punta lang tayo dito sa sa Staples mga kainags. Lakas ang hangin, mabuti na lang, na tayo, microphone na tayo. Kaya medyo kahit na hindi na tayo magsisigaw sa pagbablog natin medyo klaro ang boses natin, ang ating audio. Kahit na malakas ang hangin. Yan. Boys, umpisa na ng mga bilihan ng mga pang summer. Yan. Ganda pasok na tayo dito mga kainags. Yan. Ayos. Pasok muna ako. So mga kainags, dito na tayo sa loob ng Staples. Nagtanong tayo ng size na kailangan natin. Meron daw. Kaya lang, parang $16 yata. Isang isang buo. Ang kailangan lang natin mga 7 piraso eh. Nagtanong ako kung meron ba kayong tinitinda dito na 10 piraso lang ganun. Pero sabi niya, double check ko na lang daw dito kung meron. Kasi alam ko wala eh. Nagbakasakali lang naman tayo. Hindi ko naman kasi magagamit yung buong na yun. Usually ang ginagamit natin ngayon yung standard bond paper lang, yung printing paper. Ganito lang yung ginagamit natin madalas. Yung kailangan ko kasi mas mahaba dito. Yan, para doon sa mga documents na kailangan kong fill upan. Meron kasi, ayan, ganito, ito. Parang ganito yata yun, Double check ko lang yung size na kailangan natin, makinig, sandali lang, May inutos sa atin si Mr. Engineer. Yan, kaya lang, ito nga yata yun. Ayan, hindi ko naman magagamit to eh. Anyway, yung kailangan ko lang tingi. 10 piraso. Gagastos pa tayo Manghingi na lang kaya tayo sa office sa trabaho natin Yan, ang galing na tayo dun sa Staple mga kainags Hindi ko na binili yung bond paper.
Kasi hindi ko naman magagamit yun kung sakaling bilhin ko eh. By the way, o nga pala, no? Dito kasi sa Home Depot nung nanggaling tayo at kung saan nagtanong-tanong tayo, pag tinatanong ko, katulad sa Dalarama, nagtanong din ako. Pag tinatanong ko, sabi ko, meron ba kayong bond paper? Tinatanong ko kung bond paper. Sabi nila sa akin ng mga pinagtatanungan ko, anong bond paper? Ano bang bond paper ang sinasabi mo? Sabi ko yung pag magpiprint ka, merong lalabas na white paper. Sabi ko ganon. Sabi ko, yun ang hinahanap ko. Bond paper. Do you mean printing paper? Yun pala yun mga kainags, ano? Printing paper pala yung tawag nila rito. Yan, kasi sa atin sa Pilipinas, nasanay ako na na printing paper, na bond paper, di ba? Meron ba kayong bond paper? Yan, or white paper, parang ganon. Pero usually nasanay ako bond paper. Yung pala rito sa Canada, base doon sa mga pagtanungan natin ngayon, ang tawag pala nila rito sa bond paper ay printing paper. Yun. May natutunan na naman ako ngayong araw na to mga kainags, ano? Yan. So siguro baka manghingi na lang ako ng printing paper na yung size na hinahanap natin doon na lang sa sa trabaho. Siguro magtanong tayo kung meron. Ano lang naman, 7 piraso lang naman kailangan ko. Bibilin ko yung ganong kahabang printing paper, hindi na natin magagamit yun. Okay lang sana kung yung standard size na printing paper pwede. Pero kung ganong kahaba, hindi natin makukuha yun. Hindi na natin magagamit sa mga susunod na araw yun. Kaya manghihingi na lang ako doon sa sa trabaho siguro. Makikiawa na lang tayo. Galing lang tayo dito sa Marks mga kainags, bumili lang ako ng medyas. Kasi mga medyas ko pudpud na eh. Pudpud na sa kakatrabaho at kakalakad natin. Kaya kailangan ko bumili. Yung binibili kong medyas, cotton mga kainags, para madaling ma-absorb ng medyas natin yung pawis sa paa. Kaya yung mga pantrabaho ko rin, puro cotton din yun. Kaya pag uwi ko galing trabaho, punong-puno ng pawis mo yung paa ko, basang-basa. Siyempre nga naman, ang trabaho natin, lakad ng lakad, di ba? Nakatayo lagi. Tsaka siyempre, yung safety shoes natin, siyempre, nagko-cause din ng init yun. Kaya talagang yung mga medyas ko, pagubad ko, basa mga kainags, basa. Tapos pagubad mo, sarap sa pakiramdam ng paa mo para bang relax, nakahinga. Yan. Tapos ito, nga pala, pag bumibili kasi ako ng medyas, tinatanong ko, sabi ko, gusto ko cotton. Ayan, so mayroon naman nakalagay dito. Hindi naman siya 100% cotton, let's say 80% approximately. Pero at least malaki pa rin yung cotton niya na porsyento. Kaya kasi may mga medyas ako na dati dito, yung mga hindi siya cotton. Parang yung parang namamasa yung paa. Unlike pagka medyo mataas yung porsyento ng cotton na medyas, makikita mo talaga dun sa medyas mo mga kainags, basa talaga. Yan, basa talaga siya pagkatapos mong gamitin. Dito na tayo sa bahay mga kainags, Ito nga pala, kukunin ko nga pala yung mga binigay sa ating pagkain nung isang araw, yan. Pagkain ng mga aso natin na binigay sa atin ni Benji. Maraming salamat kay Benji. Kunin lang natin. Dami nito. Sobrang dami nito mga kainags, Sabi ko nga siguro abuti na mga 2 buwan to. Yan, kasi ubos na yung dalawa kasi yung pagkain ni Lasayan tsaka ni Saya, Pinagmi-mix ko. So yung isa naubos na, tapos yung isa na lang natira. Yan, kunin natin tong ating binili. Inuman nilang tubig, pati yung binili nating cutter, metal cutter. Yan. Lagay natin diyan. Alright, so okay na. Alright, make sure yung pala, munti ko na makalimutan. Yung ating medyas na binili. Cotton. Wow. Alright, make sure yung ilaw, patay. Yan, nakalock. Alright. Good to go. Lock. Yan. Iba na yung nakalock mga kainags, make sure nakalock. Baka madali tayo ng mga bukas coaching tirador. Yan. Isa. 2. Lagay natin dyan. Kunin na natin to. Baka makalimutan pa natin. Mahirap. Uy, amoy marijuana na naman.
Tinangay ng hangin yung marijuana, no? Legal na kasi yung marijuana rito doon sa mga hindi nakakaalam, no? Kaya pag naglalakad kayo rito at nakaamoy kayo ng marijuana, common na yan dito. Ayan. Especially ngayon, summer, syempre. Naku, naalala ko dati na umiinom pa ako ng alak, mga kainags, no? Ganitong oras na mainit. Sarap uminom ng serbesa na malamig. Yeah. Pero ngayon, buti naman awa ng Panginoon, ano? So yun na nga, nasabi ko na nga sa inyo, mga kainags, isa sa mga kinakatakot ko sa vlogging. Natanong sa akin yan eh. Nung nagkaroon tayo ng live, no? Guest sa live sa Spot Pinoy. Ano raw ba yung ikinakatakot ko bilang isang vlogger? Yeah, ang sabi ko kasi doon, natatakot kasi ako sa, ang kinakatakutan ko as a vlogger, yung huminto ako sa pagbablog, huminto ako sa paggawa ng content, huminto ako sa pag-e-edit. Kasi yung mga nabanggit ko na yan ang nagbibigay sa akin ng kaligayahan ngayon. Yan ang dahilan kung bakit nalilibang ako at talagang hindi ako naboboard sa buhay ko, mga kainags, no? Dahil nga nalilibang tayo sa pag-YouTube, sa pagbablog. Sabi ko kasi pagka nawalan siguro ako ng ganang mag-vlog or nawala na yung hilig ko sa pagbablog, nanamlay na ako sa pagbablog, diba? Baka siguro napagod na ako, ganyan, may posibilidad na bumalik ako sa pag-inom ng alak. Kasi nga, syempre, maiinip ka, maiinip ako. Wag naman sana, ayoko na bumalik sa pag-inom ng alak. Ayoko na. So, magpo 4 years na, mga kainags, na hindi ako uminom ng alak. Sa August 26 ang huli kong, huli akong uminom, August 26, 2020. Tapos August 27, 2020, totally stop na. Doon ako nagsimulang hindi uminom ng alak. Anyway, sana magtuloy-tuloy. So, tingnan natin to, Tingnan nga natin to. Itong binigay na brand, no, sa atin. Yan. Talaga nakabalot po. Talaga naman. Ano bang brand nito? Tingnan natin. Yan, to. Wow! Wah! Pambihira, mga kainags. Ito yung nakikita ko sa sa mga vet. Pag pumupunta tayo ng mga clinic ng mga aso, ganito yung nakikita ko. Mamahalin tong mga ganito. Parang nasa $100 yata to, Canadian dollars, no? Yan, yung ganyan, Yan, wow, itong isa. Tingnan natin ito isa. Tingnan natin. Salamat kay Benji. Benji, maraming salamat, Talagang high quality itong mga binibigay mong pagkain ng aso natin. Kasi nga raw yung aso niya, may aso siya, kaya lang yung aso niya maliit. Ito kasi mga pagkain na to, pagkain ng mga aso pang mga malaking aso katulad nila Sayon. Yan, oh my God. Wow. Ayos. Panalo. So pasok ko muna, mga kainags, Sandali lang. Yan, oh my God. Yan, pasok ko lang muna, sandali. Yan, tara, lagyan na natin ng ng tubig. Hugasan muna natin. Yan, hugasan muna natin. Tapos dito ko na lang ilalagay ito. Yan. Dito ko lalagay para may inumin yung mga aso natin. Dali lang, Yan. Tingnan muna, mga kainags, sandali lang, Yan. Lagay ko muna rito. Yan. Yun nga lang, pag nagkaroon kayo ng aso, ganyan na mangyayari, Depende, kasi kami, first owner kami ng aso, kaya wala pa kami masyadong idea sa mga pagtitrain ng aso. Kaya yun, nagkagulo-gulo. Nung dumating sila rito, nagkagulo-gulo na yung bahay. Yung lawn grass natin, ito, nagkakalbo-kalbo na yan. Pagka summer, hindi na pantay ang tubo. Ayan, hukay-hukay na. Hukay na yung mga, hukay na yan, Yan, pati rito, puro hukay na. Yan. Pero okay lang, mga kainags. Masaya naman merong alagang aso, Masaya na commitment, responsibilidad. Pero importante, masaya ka pagkapiling sila. Dali na, pakawalan natin. Dito na, nakaabang na yung mga yan. Nag-aabang na yan. Alam na nila kagad, Kaluskos pa lang natin, salita pa lang natin, Alam na ng mga aso natin yan. Ayan, dito na, nag-aabang na yan, tingnan nyo. Dali lang, Ay! Pag bago niyang pagkain. Yan yung bago niyang pagkain. Yan yung bagong pagkain, Bagong pagkain ni Sayon tsaka ni Saya. Gusto niyo? Naku, gustong gusto, Amoy na amoy ka agad, Eto,
Tuwan-tuwa yung buntot. Gaway. Ano? Ayun na yung tubig mo. Inom mo tubig, ayun o. Ayun na. Inom mo tubig. Naku, naaamoy nila. Masarap. So, ano kasi ito mga kainis, magandang quality nito. High quality siguro to, no? Ito, ganito yung nakikita ko sa ano eh. Pag ginadala natin sa si Zion, sa vet clinic, ganyan yung mga nakikita ko. Naku. Sige, diyan ka ha. Naku, tuwan-tuwa si Saya.